Good morning Pilipinas, 5:10 ayon sa Philippine Standard Time. Nagbabalik po ang Panahon TV ngayong Sabado ng umaga. At given nga po na mayroon tayong binabantayang panibagong sama ng panahon sa loob ng ating PAR, mahalagang malaman natin ang aasang temperatura sa buong bansa kung kaya't halina tayo'y mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon, magiging mataas nga po ang temperatura sa Lawag. Meron tayong 23 to 33 degrees Celsius. Asahan natin ang partly cloudy skies. Habang dyan naman po sa Baguio City, mababa po ang aasang temperature. Meron tayong 15 to 22 degrees Celsius. Asahan naman natin ang bahagyang maulap na kalangitan. Punta naman po tayo sa Visayas. Dyan nga po sa Iloilo at Bacolod, mataas ang ating aasang temperatura. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. Asahan na magiging maulan dyan sa mga nabanggit na lugar. Habang dyan po sa Metro Cebu at ganun sa Tacloban ay mababa ang aasahan nating temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Asahan din natin na magiging maulap dyan po sa mga nabanggit na lugar. And finally, sa Mindanao naman po, sa Cagayan de Oro at sa Metro Davao ay mababa po ang aasahan nating temperatura. Meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. Asahan natin ang maulap na kalangitan. Habang dyan po sa Zamboanga, mataas pong magiging temperature natin dyan. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Asahan naman natin na magiging maulan. Dyan nga po yan sa Zamboanga. At ngayon naman, alamin na rin natin ang weather conditions sa selected areas sa ating bansa. Unahin po natin sa Cabanatuan na may mataas sa temperatura. Meron tayong 26 to 33 degrees Celsius. Habang dyan naman po sa Calapan, dyan po yan sa Mindoro, mababa ang aasahan nating temperature. Meron tayong 23 to 30 degrees Celsius. Moving over sa Tagbilaran, Bohol, mataas din po ang aasahang temperatura. Meron tayong 25 to 29 degrees Celsius. Habang sa Surigao ay mababa po ang ating aasahang temperature. Meron po tayong 23 to 29 degrees Celsius. At ngayon ng buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang din natin ang Nutrition Month. Ano nga ba ang mga dapat nating isaalang-alang para sa ating kalusugan? Panoorin po natin yan para sa isang buhay na puno ng sigla. Ang Nutrition Month ay ginugunita tuwing buwan ng Hulyo ayon sa Presidential Decree 491 o ang Nutrition Act of the Philippines. At sa taong ito, ipinagdiriwang ito na may temang gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Nais ng programang ito na imulat ang mga tao sa malnutrisyon at kakulangan sa pagkain, pati na rin sa mga hakbang upang mabawasan ang mga problema rito. Sinasabi na ang kahirapan ay isa sa mga dahilan ng pagkagutom ng ilang mga Pilipino. Ang malnutrisyon ay may dalawang klasifikasyon, ang undernutrition at overnutrition. Ang undernutrition ay ang kakulangan sa pagkaing nakatutulong sa paglaki at sa pagpapatibay ng resistensya laban sa mga sakit. Dapat regular na kumakain ng carbohydrates, fats, proteins, vitamins at minerals. Samantala, ang overnutrition naman ay ang sobrang supply ng nutrients sa katawan na nagiging resulta ng hindi balanseng nutrisyon sa katawan at ng obesity. Ayon sa Food and Nutrition and Research Institute o FNRI, 3 sa kada 10 batang Pilipino na may edad mula 6 hanggang 10 ang undernourished. Samantala, may 7.5% naman ng kabataang Pinoy ang overweight. Para maiwasan ang malnutrisyon, dapat magkaroon ng food security kung saan dapat laging available ang pagkain at madali lang itong kunin. Kaya naman hinihikayat ang mga komunidad at paaralan na magkaroon ng vegetable garden o mag-alaga ng poultry sa bahay. Dapat ding suportahan ng mga lokal na produkto at ang ating mga magsasaka. At higit sa lahat, iwasan ang pag-aaksaya, hindi lang ng pagkain kundi pati na rin ng iba pang mga resources katulad ng tubig. Alamin at simulan ang mga hakbang upang mawaksi ang malnutrisyon sa bayan.